It's Tuesday, March 17. Magandang hapon po sa inyong lahat. Let us keep you company again as we bring you stories you need to know. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Ako naman po si Lord de Vera. Habang wala pang nakikitang katapusan sa giyera sa Iran, ito na lang daw ang isang joke that you can never ever use. Dahil wala pang good news. Ano raw ang progresibong bersyon ng Strait of Hormuz? The Gate of Hormuz. Last na yan, I promise with all my lives, seryoso talaga po ang Afternoon Delight. Again, it is Tuesday, the second day or second round of massive oil price hikes takes effect today. We have our reporters and mobile journalists on the ground for reports later on. At ang diesel, papatak na nga sa 115 pesos per liter. Mura pa yan, may nakita nga ako mas mataas pa kagabi. Yeah. Kagabi ha, sabi ko, ang lakas ng loob na to, wala pang ang alas 11 yun. So baka advance lang siya mag-isip. Advance Or siya magpalit ng siguro, size, or baka hindi makaparating ng alas 6 ng umaga, yung nakatoka magpalit ng signage, kaya baka nag-advance na siya. Kaya sigurado ako walang napaggas sa kanya kagabi. Oo, sobrang taas nun. But ito na nga, sabi nga nila may domino effect na nga daw na nangyayari. So number one is the fare hike. May mga nagtaas na po na presyo. Later on, we will break it down for you. And there is also the fuel surcharge at level 8, which means for domestic flights, yung 253 pesos, magiging 787 pesos na ang fuel surcharge. While for international flights naman, that will be from 835 pesos and 5 cents to 6,208 pesos and 98 cents. Hindi po yun yung presyo ng ticket, yun yung surcharge lamang. Parang ganon, di ba? Yun, para 700%. Wow! Increase. International kasi. Oo. Oh. Pero grabe, So, there goes my holiday plans. Yung surcharge itself is parang yung ticket na mismo eh. Nakalimutan mong basahin. Oh. Yung wow. Wow! Diba? Pero ka-wow naman talaga. Oo, talaga. Oo, Kung pwede nga lang hindi wow sabihin ko din eh. Oo. Kaso bawal. Bawal yun pan TV, wag yun. Sabihin ko sana, Hindi, pero yan na nga, there is a domino effect. Nakikita na rin natin kahapon yan, the reports of kahit yung mga bilihin sa palengke, di ba? Pataas na rin ang pataas. Well, nagtataas na. Mga vendors daw ang sumasalo muna. at si Donald Trump, nanawagan, ang yabang-yabang kasi magsisimula na away, tas ngayon hihingi ng rest back. 7 countries daw ang pumayag na magpadala ng mga battleships para alalayan daw ang United States, para ma-clear daw yung mga dadaanan ng mga tankers sa Strait of Hormuz. Wala. Mga non-committal daw lahat. Yabang niya kasi dati sasabi, parang we don't need anybody's help. We can do it on our own. Tapos we've got this all under control. This war is complete, sabi niya. Di ba meron siyang sinabi? I mean, I am, for the lack of a better term, parang sinabi niya na parang it would not end well for countries na hindi masyadong mag-a-assist. Something like that. Something along those lines. Parang nambablackmail, ano? Ewan ko, hindi natin maintindihan. Ano Isa lang naman nagsimula kasi nito eh. Sila ng Israel, ano? Partner. At ito lang daw talaga yung nakikitang solusyon. Lahat ng mga ekonomistang sasabi, basta matigil lang tong conflict na to, yun lang daw talaga nakikita nila. Ang problema dyan, sabi dati ni Machiavelli ay, the great Niccolo Machiavelli, sabi niya, wars begin when you will. But hindi sila titigil kung kailan mo gusto. Etong isang classic example nun. Alright. Okay, now from air to the roads, commuters will be feeling the pinch of higher fares amid the oil price hikes. The trigger, of course, still is the Middle East crisis that is not easing a bit. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, has approved fare hikes in all public utility vehicles except regular and motorcycle taxis. Starting Thursday, March 19, jeepney fares will go up by 1 to 2 pesos, while bus rates will also increase depending on type. Airport taxis will see a 40 peso hike in flag down rates, and TNVS fares will rise by around 20 pesos. P2P buses, meanwhile, will have a 15% increase based on existing rates.
The LTFRB calls the increase a balancing act aimed at helping drivers cope with rising fuel costs while still protecting the commuting public. The hike will initially be provisional and may be made permanent once operators secure an approved fare matrix before June. And before the fare hike, President Marcos acknowledged the long road ahead as Filipinos navigate this crisis. He laid down measures he hopes would help ease the burden of affected sectors. And here's part of the Chief Executive's video message last night. March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program, ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Meantime, the Department of Social Welfare and Development begins the rollout of a 5,000 peso fuel subsidy to around 139,000 tricycle drivers in Metro Manila. In Quezon City, the Ayuda rollout faced a bumpy start as several were turned away because data discrepancies. And for that, let's bring in our News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, ano naging problema? Bakit may mga hindi raw nabigyan at gaano sila karami? Hi Lord, hi Denise. Sa mga oras na ito, halos papuno itong SB Park dito sa Batasan Hills, Quezon City ng mga tumatanggap at nagpa-process ng 5,000 pesos na ayuda para sa mga apektadong tsuper, particularly tricycle drivers, kasunod nga ng walang prenong taas presyo ng petrolyo. Pero hindi lahat sila makakatanggap agad-agad ng 5,000 pesos dahil marami dyan ay nakita ng discrepancy as you've mentioned in terms of data. And most of them are not part of the list na hinakawakan ngayon ng DSWD. Ang sinasabi ng LGU, around 33,000 names ang kanilang isinumite sa DSWD para nga dito sa cash relief assistance. Unfortunately, 23,000 lamang ang naging final dito sa tinatawag nilang clean list. And so, ang explanation, yung 7,000 daw or more than 7,000, yun daw yung mga for compliance dahil may mga missing data or details sa kanilang mga pagkakakilanlan at kailangan lamang itong i-complete para ma-process. And then yung more than 2,000 naman daw napag-alaman na duplication or talagang na doble na nga yung pangalan sa sistema ng ahensya.
So kanina lang din, actually ngayon lamang dumating si Secretary Rex Gatchalian dito sa area, at least to pacify the emotion of the affected tricycle drivers na nawala nga sa listahan. Ang sinasabi ng kalihim, talagang patuloy pa naman yung pagpoproseso nila ng mga tricycle drivers. And again, yung mga nawala nga sa listahan dahil sa mga missing data or details particularly, kailangan lang doon i-complete. And by Thursday, pwede na itong maisama kaagad. Ang concern lang din kasi ng mga ilang nagreklamo, meron daw sa mga listahan na hawak ngayon ng DSWD ang either patay na or more than 10 years nang hindi active o nagta-tricycle dito sa kanilang lugar. So iyan yung mga naging concerns, at yung iba nga tumagal din dahil pinaprocess naman yung wrong spelling at wrong birthday, pero agad naman itong natutugunan in terms of giving them certificate of oneness or one and the same person na binibigay naman ng ahensya sa mga concerned tricycle driver. Grabe naman yun, wrong Lord spelling Denise. lang, hindi na agad pwede. Paano kung akala nila wrong spelling yung Lord? Diba? Ay, ba't may to? Lords dapat ito, diba? Mga ganon, ano? So, stricto talaga mon. Stricto sila in terms of details kasi ang sinasabi kanina ni Secretary Rex Gatchalian, gusto nila masiguro na yung pangalan at detalye sa driver's license ay tama sa taong tatanggap nga din dito sa listahan din nila. Kaya nga ito rin daw yung paraan nila para masiguro na hindi makakalusot yung sinasabi ng mga patay na pero nasa listahan pa dahil nga physical yung kanilang payout at hindi naman dinedeposit lamang sa account ng mga concerned tricycle drivers. At kung may makakalusot man daw, these are technically isolated cases na sinasabi naman ng DSWD. Pero tama ka, mahigpit sila in terms of data na tama sa lisensya ng mga driver. At isa pang nilinaw din, Lord, hindi kasama ang mga operators dito sa pamamahagi ng ayuda. At not unless these are driver operators who happens to be at the same time driver with their own tricycle, pero operator din sila. Okay, Mon, nagkaroon din ba ng issue dyan regarding yung mga let's say drivers na hindi nakaschedule on that particular day o may time slot ba? Ano bang setup dyan? And at the same time, pakiclarify nga na hindi kailangan magpakita ay magbigay ng processing fee or whatsoever para makuha yung kanilang ayuda. Yes, in fairness, dito sa Quezon City, sumusunod sila sa tamang oras or schedule ng mga TODA. Napakadami kasing TODA dito sa Quezon City, and they have 6 payout sites. At itong sa Batasan Hills ang isa sa pinakamalaki dahil yung isang TODA lang dito talagang na-consume niya yung isang buong shift. Morning shift, Batasan TODA lamang yun. More than 1,500 kasi tricycle drivers. At yun nga, tama ka, hindi kasi dapat pumunta kapag hindi pa schedule dahil hindi rin po kayo maasikaso. Tatagal ng 3 days. Itong pinaka-pamamahagi ng ayuda sa mga concerned tricycle drivers, nakaschedule yan sa loob ng 3 araw. Yung pagdadala ng mga dokumento at requirements, ang kailangan lamang daw ay driver's license at photocopy nito. Walang anumang payment or any processing fee na kailangan para nga mabigay or maproseso itong 5,000 pesos cash relief assistance. Mon, Denise. sinong umaasikaso ba nito? Yung TODA mismo o yung barangay? Ang pinaka-umaasikaso dito technically is yung TODA. No? Actually, personal lang talaga pupunta dito yung mga tricycle drivers. Yung pangalan kasi nila, ibinigay nila yan sa pinaka-presidente nila or organisasyon nila sa TODA. And then yung TODA, binigay naman nila yan sa LGU, the Tricycle Regulation Department, the TRD. And then the TRD gave all the list dito naman sa DSWD. Ito nga yung naging concern dahil may mga nawala sa listahan and then may mga naiwan sa listahan naman ng mga pawang nasawi na or hindi na active. Mon, matanong ko lang if there is any circumstance na hindi makakapunta yung driver, whether he's, physically not able to or, I don't know, let's say may sakit, pwede ba yung proxy? Ano yung process niyan? May mga nakikita kami dito na may mga dala silang mga document or para mga proof, At mga pinapayagan naman ng DSWD, ina-assess ng DSWD personnel yung mga hindi na makapunta na mga tricycle drivers who happens to be part of the list. Pero may ilan siguro kasi na hindi rin talaga pinaprocess na given the fact that they are not active anymore in terms of this time
na pagka-tricycle kasi nga ang pinaka-purpose ng pamamahagi ng cash relief assistance ay makapagbigay ng dagdag na tulong kahit paano sa mga apektadong tsuper at hindi man nila gamitin sa panggasolina pero ini-empower do kasi ng DSWD ang mga benepisyaryo na pwede nilang gamitin yung perang matatanggap sa ibang bagay na tingin nila mas pangangailangan nila, no, na nawala dahil nga nagastos nila para sa pandagdag sa petrolyo or sa gasolina. So, Mon, pag mga kolorum hindi pwede, wala matatanggap ang mga kolorum. Wala, Lord. Nagigets ko yung tanong mo kasi baka tanong mo yung mga individual tricycle drivers na hindi members ng mga TODA, mukhang hindi sila kasama. So they need to at least be part of the TODA para ma-process kasi yung legitimacy ang tinitingnan din dito, no? So yung mga kolorum that you're mentioning, technically they are not part and they will not be part anymore of this unless magpapaprocess nila kasi ang sinasabi naman ng DSWD hindi pa naman huli ang lahat. Ang list ay hindi pa naman final at tuloy-tuloy pa rin daw sila ng pagpaproseso nito, katuwang ang LGU. Mon, okay, alam ko, di ba sabi ng DSWD bawal ang epal? Bakit may malaki tayong picture na nakita dyan sa may stage? Ito ba? Okay, salamat na tayo kay Mon Gualvez. Hindi mo kailangang sagutin yan. Mon Gualvez, maraming salamat sa iyong ulat mula sa Quezon City. Thanks, Mon Gualvez. In Taguig, tricycle drivers are also getting their 5,000 peso cash aid. And mobile journalist Arles de los Santos joins us now for updates. Arles, marami na bang, parang payapa dyan sa Taguig? Lord at Denise, nakapatuloy nga dito yung distribution ng cash assistance para sa mga kapatid nating tricycle driver dito sa Taguig City kung saan nga para sa lahat ng para sa magiging 3 araw na distribution ng cash aid sa ilalim ng AIX na budget ng DSWD ay nasa 3,000 nga ng mga tricycle drivers ang makatatanggap niyan. Kaya kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay nananatiling abala ang ating mga kasama dito mula sa DSWD at yung CSWDO nga dahil dito so far nasa 3 minuto lang yung pagkuha dito ng cash assistance and then pwede ka nang dumiretso dito sa may unahan kung saan pipicturean naman hawak ang kanilang mga ID pero doon sa may unahan na bahagi ay meron dong holding area kung saan agad na i-verify yung mga kapatid natin na syempre kasama dito at tinanong natin sila Lord kung saan nga gagastusin yung mga cash assistance na kanilang natanggap. Halo-halo yung kanilang mga naging tugon, yung ilan ay didiretso daw agad sa kanilang mga gasoline stations malapit sa kanilang mga lugar habang yung iba naman ay ibibili raw ng kanilang mga bigas at pang-grocery, yung iba naman ay pandadagdag sa maintenance. And actually Lord, interesting dito ay kahit yung mga kapatid natin na parang nagkasakit at hindi na nakakapag-drive ngayon pero kasama pa rin so far and syempre operational pa rin yung tricycle, may mga naka-assist sila ng mga kamag-anak nila na kukuha ng cash assistance dito and so far ay bukas nga ito hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Okay, Arles, has there been any cases dyan sa Taguig kung saan katulad nung sa report ni Mon, may mga maling spelling, may mga kulang na info kaya hindi maibigyan muna ng assistance? Sa ngayon Denise ay wala pa naman tayong na-encounter na ganoong report dito pero doon sa labas talagang medyo mas mahaba yung pila and then hindi makaka-proceed dito sa payout area kapag wala doon yung pangalan mo and syempre pinaalalahanan din ng DSWD yung mga kapatid nating tsuper na hindi nga pwede na kumuha ng cash assistance nang hindi nakaayon doon sa schedule na ibinigay nila kasi nakalista yung mga pangalan kaya dito kapag dumating sila Denise ay talagang pe-present na lamang yung kanilang driver's license and then yung photocopy nito, actually may provided din dito sa may unahan na photocopy machine and then dire-diretso na yung proseso agad-agad. So TODA rin ang umaasikaso dyan, Arles? Yes Lord, TODA rin yung nag-aasikaso sa kanila dito and then ibinibigay sa kanilang local government unit and hindi lang natin ma-confirm kung anong year at anong month yung pinaka-last na data na meron sila pero at least for the whole NCR nasa 139,000 nga ng mga tricycle drivers ang target na mabigyan ng ayuda ng DSWD sa kabila ng pagsirit ng produkto ng mga petrolyo sa merkado. So far sa pagkakaalam mo Arles, ilan ba ang target ulit na beneficiaryo dyan at least sa Taguig? Sa Taguig Lord ay nasa 3,000 yung bigay sa atin
na bilang. We will confirm kung today lang pa talaga yun kasi parang sobrang dami na rin ng tao na dumarating dito parang amid succeeding thousands na rin talaga. Pero ayon sa kanila, yun daw yung pinakahuling record nila, no? 3,000 for today. And then we will confirm kung iba pa ba yung bilang ng kalahatan. Kasi dito sa Taguig may 38 na barangays, kasama yung mga nakuha na barangay doon sa Makati. Kaya i-check natin kung kasama na yon sa latest na bilang nila. Hanggang ano oras daw yung pamimigay dyan, Arles? So far, Lord, hanggang alas 4 ng hapon, magbibigay sila ng cash assistance. Mukha namang walang kasi bawal daw epal, di ba, sabi ng DSWD. Oh. May nakikita ka ba dyan mga larawan ng mga politiko, lokal man o nasyonal? So far, Lord, dito sa area na to, sa kabila pala. Yan, dito nakikita lang natin yung poster ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, iba pa yan dito sa nasa LED wall. Aba, Yan. just in Ano case. nasa LED wall? Dalawa. Mukha din ni Pero Bongbong Marcos. paglilinaw naman ay dala daw yan ng DSWD mismo. Dala pala ng DSWD, Ayan, Denise. Oo. Wala naman ako sinabi Oo nga. Oh, Okay. I'm sure. pasalamatan na lang natin si Salamat Arles. si Arles. Oo. Malapit si Art. Hindi, sabihin ko sana. Ano, no? Baka pwede siya sumilip sa ICI. sa Taguig. Nandiyan ka na rin man lang. Di, malayo-layo yan. Okay. Maraming may tanong ka ba kay Arles de Los Santos? Hindi, kausapin. Arles, sorry, hanggang 4 p.m. mamaya ang cash distribution. Pero sa mga hindi aabot at may schedule tomorrow, ano lang ulit yung Meron pa ba? pinakamaagang pwede? Meron pa ba meron bukas? pa, di ba? Yes, magpapatuloy yan ngayong March 17, 18, and then 19. Kanina nag-start sila at 6 a.m. and then magtatapos sila ng 4 p.m. Ang ginawa dito sa Taguig, yung mga nasa District 1 na residente at driver, sila yung nakatanggap muna, and then ngayong hapon, nasa District 2 naman, yung kanilang bibigyan. And I think parehas naman yung magiging proseso bukas, pero kailangan lang talagang masiguro na bit-bit nila ang kanilang mga driver's license at isang photocopy nito na may 3 wet signature. Okay. Talagang literal na cash talaga pinamimigay cold hard cash. Yes, Lord. Alright. Sana all. Maraming salamat sa ulat ng ating Mojo, Arles de Los Santos, reporting to us live from Taguig. And you know the drill, hingang malalim. Konti pa. Pero pilitin pa rin ngumiti. Kahit yung mga nakangati, nandun sa mga tarpaulin lang. Marami pa tayong pag-usapan. Magbabalik pa po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. President Donald Trump is calling on U.S. allies to send warships to help reopen the Strait of Hormuz, a vital waterway through which 1/5 of the world's traded oil flows. Oil prices are soaring as the Middle East remains rattled by violence. Israeli rescue services said at least 7 people were wounded when fire engulfed 2 houses in the northern town of Nahariya. Sirens warned of a combined rocket and drone attack in the area. Sean Penn was in Kyiv for a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky hours after the American actor was absent from the Academy Awards. Penn had won the award for Best Supporting Actor but failed to receive his award at the ceremony in Los Angeles. And 200 trainees are poised to become the first class to graduate from the Syrian Women's Police Institute. The training institute was inaugurated over the weekend in Damascus as part of the government's effort to include more women in the country's law enforcement and security services. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, on to the news. Again, Vice President Sara Duterte has responded to impeachment cases filed against her, questioning alleged double standards in the process. Mobile journalist Arles de Los Santos has the report. In a 15-page response or answer ad cotelama, Vice President Sara Duterte is asking the House of Representatives to dismiss the 2 impeachment complaints filed against her. According to her legal team, the complaints are no different from the articles of impeachment filed in 2025, which the Supreme Court earlier declared unconstitutional.
The camp also argues that the impeachment proceedings violate the president's right to due process. They also claim there was a double standard in the handling of impeachment complaints against President Bongbong Marcos compared to the complaints filed against the vice president. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency, in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. The Vice President's legal team also claims the complaints do not present so-called ultimate facts. They say because of this, they have nothing specific to respond to. Sinasabi lang natin na wala pong naging ultimate facts, yung mga nilalaman ng complaints. Hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. POA has not said whether they will elevate the issue to the Supreme Court. Meanwhile, the House Justice Committee has yet to release an official statement. But one of its members, Bicol Saro Party List Representative Tere Redon, says the Vice President's response failed to directly address the allegations against her. Redon added that instead of responding directly to the charges, the Vice President's camp tried to challenge the impeachment process itself, based on what he described a confusing interpretation of due process and ultimate facts. Redon maintains that the complaints and supporting documents clearly present the necessary ultimate facts, including allegations related to the alleged misuse of confidential funds, threats against the President, the First Lady, and a former House Speaker, as well as unexplained wealth and alleged violations of the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth requirements. The House Justice Committee is set to meet again on Wednesday. Committee Chair Jervil Luistro earlier said complainants will have 3 days to respond to the Vice President's answer, and the Vice President will then have another 3 days to file a rejoinder. The committee is targeting April 8 to reconvene and discuss whether the impeachment complaints are sufficient in grounds. Here now is a quick rundown of more stories on One News. Attorney Levi Baligod and the 18 alleged bagmen of fugitive Zaldico have returned to the NBI headquarters in Pasay City. This time, it's to submit a fresh batch of documents to allegedly support corruption allegations against several high-ranking government officials. The former soldiers claim to have delivered cash in suitcases to politicians, including President Marcos. In another development, some train services will pause operations for the Holy Week break. The MRT-3 will suspend operations from April 2 to 5 for maintenance activities, with regular trips running until April 1. Meanwhile, the LRT-2 will also halt operations over the same period for its annual maintenance work. Both lines will resume operations on Monday, April 6. And former Tourism Secretary Cristina Frasco has expressed gratitude for the opportunity to serve as she takes on a new role as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. In a statement, Frasco said it was a privilege to lead the DOT, citing efforts to strengthen the tourism economy, support businesses, and sustain millions of Filipino jobs. Tourism Undersecretary Verna Buensuceso replaced Frasco on an acting capacity. In other news, government promises a nationwide distribution of 5,000 pesos as fuel subsidy. But when will the actual rollout be in provinces like Bohol and Cebu? Makibalita tayo ngayon kay Dale Israel. Dale, okay, ano ang balita dyan sa pamimigay ng lokal ng gobyerno? Hapon, Lord, and just arrived here at the Cebu Port again, and we're back here at Cebu. Hapon, ito tayo sa Bohol. And wala pa rin, ayuda, wala pa rin natatanggap ng drivers, tricycle, and UJs going sa Bohol, at pati rin dito sa Cebu. The residents actually and businesses in Manila feeling the direct impact of these rising fuel prices, cost of basic goods, and transportation increase. At the Daong market there in Tagbilaran, the fish prices have gone up by around 10 to 20% compared to last week as vendors struggle with higher fuel prices. For instance,
danggit is now being sold at around 350 pesos per kilo there in Tagbilaran, and significantly higher than its possibly worth some price at around over 200 pesos. Another local fish on Purpurus is now being sold at 250 pesos, up from 200 pesos just last week. So the impact is also being felt in the transport sector in Bohol. Fast ferry operations in the Manila Ibayban, increased operations like in Surigao and in the Hitabi and Bohol. While some routes also reduced their frequency, affecting passengers traveling to and from Tagbilaran, Sikihor, and Dumaguete. So the local government of Tagbilaran is also taking action by regularly posting updates on social media to inform the public which gasoline stations there offer lower prices. So in fact, just last night, long lines of motorists were seen at Tagbilaran City at select gasoline stations selling fuel as prices expected to increase even further today. As of today, diesel is priced in Tagbilaran City 94 pesos to 109 pesos per liter, while gasoline is at 79 pesos to 92 pesos per liter. There are lighter programs initiated by the city of Tagbilaran for tricycle drivers and their family, and according to Mayor Jane Yap, it will also provide rice for the tricycle drivers. Back to you, Lord and All right, thank you for that report. Our One News Cebu desk, Dale Israel. Thanks, Dale. Then we head on back to Metro Manila. President Bongbong Marcos personally oversaw the distribution of fuel subsidy in Manila. Telling us more is mobile journalist Julie Baiza. Okay, Julie, lahat mga ba ay nabigyan at nagkaproblema ba sa distribution ng ayuda? Julie? O mamaya, alamin natin kay Julie kung paano tumakbo yan, at ano ang balita, latest from President Bongbong Marcos? Sabi ni Auntie Claire, under control daw yung crisis. Well, sabi niya sa isang panayam. Pero nabigyan kaya lahat? Ayun ang tanong. Pag nandun ba yung presidente, andun pa rin ba dapat yung picture niya o picture na may iba dapat? Ay, alamin natin ang detalye. Again, Julie Baiza will be joining us for the details. Julie, good afternoon. Okay, lahat nga ba nabigyan at nagkaroon ba na any issues, any problems dun sa distribution ng ayuda? Lord Dennis, kaninang umaga, naging smooth naman kasabay nga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa distribution on cash assistance sa Santa Mesa dito sa Maynila. Wala naman tayong nakitang mga naging problema kanina bukod nga sa nababagalan yung iba doon sa proseso kasi kanina nakita natin talagang medyo nagmamadali na yung iba na masyado silang maaga and parang hindi daw maayos yung sistema. Pero paulit-ulit yung paalala ng mga staff ng DSWD doon na parang sundin natin kung ano yung pagkakasunod-sunod. And may mga number din kasi sa likodan ng ID na nilagay sa kanila. Kanina dyan sa Santa Mesa, nasa 600 na tricycle drivers. Yung target na mabigyan nga ng 5,000 pesos na cash assistance ngayong araw. Meron din tayong nakausap na isang tricycle driver na ang sabi niya, ang problema naman nila, may mga kasamahan siya na wala daw sa listahan. Kasamahan niya sa TODA. So naitanong natin yan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang sabi naman ni Gatchalian, kung basta meron kang license to operate, maaari kang pumunta sa inyong LGU para ipaalam nyo na wala ka sa listahan at para maisama ka kasi hindi lang naman nga ngayong araw yung pagbubukas ng mga payout centers. Ngayon, meron daw iba na sinasabing wala sila sa listahan pero sa kanila naman daw kasi yung minsang problema. Halimbawa ay kung baso o hindi na renew yung kanilang license to operate. So kailangan yung mga ganong bagay daw maging mindful din yung ating mga kapatid na tsuper. Okay, Julie, sa pagkakaalam mo ba ay, ano tawag dito, baka may nakausap ka ng mga tricycle drivers, Yung 5,000 pesos ba, may balita ka kaya kung ilang araw lang sa kanila magtatagal yun? Yeah.
Oh, yung nakausap ko kasi kanina, since cash assistance naman siya, ayun nga, pwede naman nilang gamitin sa ibang bagay, no? Karamihan sa kanila pagkain yung bibilhin. Yung isang nakausap natin, 40 years na siya na tricycle driver, and dati daw ang take home pay niya, malinis na daw, ay 800 pesos. Pero simula nga nung sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng gasolina, 300 pesos na lang yung naiuwi niya. So ang nagiging problema daw nila, yung pang-araw-araw nakakainin ng pamilya. Kaya kapag nakuha na raw niya itong 5,000 pesos na ito, bigas daw yung una niyang bibilin at saka mga ulam. Para sakali man daw na maging mahina yung pasada niya sa mga susunod na araw, meron na daw silang, kumbaga ulam na lang yung iintindihin niya. May isa pa tayo nakausap, yun din yung bibili niya, no? Mag-grocery daw siya after noon, and then yung kaunti, ibang kakarga. So, ang sabi din nila, mukhang hindi daw, kung tuloy-tuloy daw yung pagtaas, sa tingin nila, mukhang hindi sasapat yung isang beses lang daw na mabibigyan ng 5,000 pisong assistance. Oo, yung nakausap kong isa naman, 50 na lang daw per day yung pinapakarga niya, yung 50 pesos na halaga ng fuel. Pero Julie, alam ko Marami may rin ako nakausap kanina, yung isa nga ang sabi niya, from 7 liters, kasi nga umaabot daw sa kanya ng mga 2 linggo yun. Ngayon daw, isa na lang din, tapos 7 ikot na lang daw doon sa ruta na karaniwan niyang pinupuntahan. Kaya nga ang sabi niya kanina, ma'am, talagang masusort kami kapag inubos nga daw nila lahat na ipangkakarga, ipanggagasolina, kasi hindi naman nga agad bumabalik dahil paano kung matumal yung mga pasahero, paano kung walang maisasakay that day. Kaya ang practical na paraan for them is to buy food muna. Bumili muna tayo ng bigas, bumili muna tayo ng ulam, iyon muna yung ma-secure natin with this 5,000 pesos assistance. para makatipid rin siguro sa gas, wag nila isama yung misis nila. Kasi madalas may mga misis na alam mo yon, Backride. naka-backride lang buong araw. Nakakadagdag sa konsumo ng gas yun. Si misis, tanggal backride, hanap trabaho din. Pwedeng ganun, di ba? Actually, I was gonna ask also, Julie, may mga nakausap ka ba na planong humanap muna ng ibang racket? Kasi kailangan utay-utay din, pati yung spending nila eh. Ang naitanong ko naman kanina, kasi napapakinggan natin sa mga previous interviews, na may mga nagsasabing hihinto muna sa pagdadrive dahil nga nalulugi na or hindi na nakukuha. Ang karamihan sa mga nakausap natin, walang ganong plano. Ang sabi nila, magpapatuloy lang daw sila kasi nga mas mahirap daw kung wala namang makikitang ibang kabuhayan, kung walang ibang maaaring gawin, mas lalo daw mahihirapan yung kanilang pamilya. Kaya kahit na magkano lang, titiisin. Isa pa pala sa interesting kanina na sinabi ng mga driver na nakausap ko, ang tinitipid na daw nila ngayon, merienda at saka pagkain. So, ang soundbite ka nung isa, gutom na lang ma'am, babiyahe sila ng babiyahe para malaki yung take home nila. Pagdating ng bahay, kumbaga, kung dati nagmimerienda ka pa sa labas, ngayon, yung dinner na lang sa bahay yung kinakain nila. Matindi yun Julie. Yun na lang daw talaga. Oo. Kanina, ito, ibabundle ko na lang sa isa yung tanong ko. Meron pa bang susunod na ayuda payout dito sa Maynila na pupuntahan ng Pangulo? Pangalawa, kanina ba, na mga gano'ng karami yung siya mismo personally yung nag-abot? At pangatlo, doon ba sa may tarpaulin, may picture niya? Sa mga susunod na schedule, wala pang inilalabas sa atin kung meron bang mga magiging susunod na payout center na pupuntahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, doon sa picture, wala naman tayong nakitang larawan ni PBBM or ng kahit sinong local official doon sa site. Ang nakalagay lang is yung cash distribution at saka yung DSWD. Yung pangalan ng DSWD, yun lang yung nandoon sa tarpaulin. Hindi natin nakita kung may papel ba na ibang pinipirmahan na may pangalan ng politiko. Kasi ang tiningnan ko kanina yung mga lisensyang dala ng mga driver. Pero kanina nandyan si Manila Mayor Isko Moreno at saka si San Juan Mayor Zamora dahil President ng Metro Manila Council, and inescort lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sila nagstay at nung umalis ang Pangulo, umalis na rin sila. Hindi na sila nagstay doon sa mismong payout. Walang picture. Sorry, ano pa yung isang question mo? Ito na lang, babaguhin ko yung pangatlo. Teka, Julie, may asking for a friend. Bakit daw parang nangangayayat lalo ang Pangulo ngayon? Pansin mo ba? Kami lang ba o ano?
Parang Actually, pumapayat kahit talaga. naman kami, napag-uusapan nga namin, lalo na yung inilabas na video kahapon, na medyo visible talaga na pumayat siya. Kaya lang, wala pa tayong, kung officially, wala tayong update sa kalusugan ng Pangulo, pero hindi naman siya nagkakaroon ng, hindi siya nagpapahinga pa, yung talagang nawala to rest, kasi from New York, meron na agad event ng Pangulo na inattendan dito sa Palasyo. Kahapon, nasa Cebu City din siya. And ngayon, bukod dyan sa payout center na pinuntahan sa Santa Mesa, meron ding event dito sa Palasyo. Alright. Maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza. And right now, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Philippines might import oil from Russia as it looks for alternative supply sources amid volatile global markets. The administration is also in talks with Thailand, Japan, Singapore, and other exporters. The Energy Department reiterates the country has enough fuel until April, but says expect more double-digit fuel price increases while the Middle East crisis continues. On Business World, Energy Secretary Sharon Garin estimates that diesel prices in the country could reach up to 115 pesos per liter this week. The government again is negotiating for additional fuel supply from other countries and is considering revisiting the oil deregulation law to provide more control during times of crisis. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And now we head on over to our gasoline stations where we have our mobile journalist Francis Rivera reporting to us live from Parañaque City. Francis, okay, marami bang nagpapagasolina kahit na sobrang mahal na, sobrang taas na ng presyo ng crudo? Yes, Denise and Pop Store, magandang hapon sa inyo. At ngayon ay medyo madami-dami, pero unlike dun sa mga the usual days o yung mga nakaraang araw kung saan nga hindi pa naman pumapalo o sumisirit yung presyo ng gasolina, ay hindi ganun kahaba yung pila. Pero makakita rin naman tayo ng kakaunti, may ilan. Pero karamihan sa mga naobserbahan natin sa pag-i-stay natin dito buong araw. At dun din naobserbahan din natin sa ibang gasolinahan. Kadalasan doon sa mga nagpapagas yung mga two-wheeler o yung mga nakamotor. At isa nga doon sa mga natanong natin, yung iba nag-switch from sasakyan. Meron naman daw silang mga motor at ayun na yung ginagamit nila ngayon dahil una ay tipid at ngayon nga medyo masakit talaga sa bulsa yung dagdag na presyo para sa gasolina. Ngayon kasi pumapalo na sa 97 pesos and 10 centavos ang per liter dito sa gasolinahan na kinakatayuan natin. Ang per liter yan ng diesel, At doon naman sa gas ay pumapalo naman sa 80 pesos and 80 centavos para sa gasolina. At sa kerosene, pumapalo naman yan sa 79 pesos and 30 centavos. At sa ibang mga gasolinahan na inikot natin around the area, isa doon sa mga nagulat din tayo yung medyo pagtaas nung presyo na umaabot na nga ilang sentimo na nga lang 100 na, katulad yan ng diesel at diesel so hindi nagkakalayo yung presyo. So doon sa mga talaga kausap natin, Pop Store din, dahil nga sa gasolina na napupunta yung kanilang mga kinikita at yung kanilang boundary, kumbaga. Okay, Francis, curious lang ako, may nabanggit kasi si Lord kanina na maaga niyang nakitang nagpalit ng mas mataas yung presyo. Ano bang SOP sa ganyan? When are they actually allowed to increase their prices? At ano nga ba yung paalala sa publiko in case may kahina-hinalang prices of fuel sa mga madaanan nilang gas stations? Yes, Denise, at actually kagaya nga dito at sa iba ding mga gasoline station, ang oras talaga ng palitan ng presyo niyan is alas 6 ng umaga. Kaya kung mapapansin natin, yung mga motorista kagabi, at o yung mga gasolinahan kagabi, talagang mahaba ang pila. At dahil nga gusto nilang kumapol
doon sa medyo may kababaan pa yung presyo ng mga gasolina, no? Unlike ngayon na talaga namang sumipa na sa ilang piso yung mga presyo ng gasolina. At yun nga, no, kaya nasabi ko, alas 6 ng umaga talaga sila nagpapalit ng mga presyo. At yun nga, no, meron na tayong naitalang mga 54 na gasoline station kung saan nga binigyan niya ng show cause order dahil nga una ay labis-labis yung kanilang pagdadagdag ng presyo dun sa kanilang mga produkto o dun sa mga gasolina. At yung iba naman ay talagang maaga naglalagay, no? Kaya kung meron nga daw may mga ganitong instances o may mga ganito kayong mga nakita sa inyong lugar, no, yung mga gasoline station, maaari nyo po yan i-report, no, mismo dun sa mga kinauukulan. All right, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Francis Rivera, reporting to us live from Parañaque City. This is still Afternoon Delight on One News, so just need to pause for another break. Mabalik pa rin kami, huwag kayong mag-alala. That is why you will hear the people cry. Our democracy will die. Kung wala si One of the great, if not the greatest, campaign jingle in modern political Filipino history. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. Sa araw na ito, nag-crash ang eroplano ni Ramon Magsaysay sa Mount Manunggal sa Cebu at sakay siya ng eroplanong Mount Pinatubo. Lahat ng sakay sa eroplano na yon ay pumanaw except for one, yung journalist na si Nestor Mata. Makikita nyo pa yan sa Magsaysay Library, mga pati yung Rolex niya, kung anong oras tumigil, makikita mo talaga. Nandun sa Magsaysay Museum sa May Rojas Boulevard sa Ramon Magsaysay Center. Pagkilala po yan at pag-alala sa tinugarang Pangulo ng Masang Pilipino, Ramon Magsaysay. At welcome back sa Afternoon Delight. At ito na po, pagkilala rin sa napatili si Denise Tan sa ating Delight of the Day. Okay, we have bibingka. Bibingkang latik? Tama ba? Latik. Bibingkang latik, oo. In line with our theme of the week na kakanin. Kakanin. Hindi ko na tinigasan ko na ng konti. Kakanin. Okay, here are some stories on social media. Daanan na natin habang Teka lang, pero gusto ko Oo nga, tikman natin kung masarap yung kakanin. Tinigasan yung kakanin, pero gusto Dito ko to tayo sa Dalem. Ika nga ng pedicab. Ay, Kapit sa Patalem. ay gusto ko to. Yan, no? Masaya. Sobrang saya. Hindi ka na makakabasa. Ganon. Teka lang. On the Philippine Star via Live, a Facebook hoax concerning privacy is going around again. Ano yung hoax niya? Teka lang. Meron kasing lumalabas sa Facebook na parang merong announcement na, may deadline, today is the day, na parang Facebook will be able to use your photos, don't forget, deadline na, hold this message, copy, click, and whatnot. So, hindi daw yun totoo. Naku, uso pa rin pala yung mga ganyan. Oo, umiikot lang yung mga message na yun, yung mga post na yun, pero hindi naman daw yun totoo talaga. Ayos. Okay, our next story is on onenews.ph. Leviste acquires Rizal's Nolly House in Germany. Wala eh. Ano kaya yun? Oo nga, gusto kong malaman. Pero again, ito yung bahay kung saan isinulat ni Dr. Jose Rizal ang Nolly Metangera. Teka, 3 buwan siya dyan. Yan ay bahay ng Protestant pastor na si Karl Ulmer. No? Nasa Wilhelmsfeld yan sa Germany. Oo. At wala masyadong remarkable pag nakita mo nga siya. Kasama si Rizal sa kwento ng Wilhelmsfeld. Yes. Ang plano daw dito ni Representative Leviste is to turn the house into a museum. Wow. So that they can keep honoring
our hero. Oo. Wow. Kung may mga Pinoy na maligaw sa Germany, ano? I'm sure madami rin doon. Mm. Oo. Actually, itong bahay daw na to, nakalagay dito, this house was brought to his attention by his mother. Mhm. Oo, si Senator Loren pala ang nagsabi. Maganda yan. Maganda rin, siguro. Ang essence kasi ng Rizal is to read Rizal. Hindi yung mga talismanic objects na nahawakan niya. Hindi yun ang essence ng Rizal myth eh. Siguro, kumalaman kaya ni Rizal doon na, ano? Magkano binayad mo dito? Diyan, ginastos lang natin to sa may ano. Sa mga paraan na mas mapapalapit pa siguro yung nobela ni Rizal sa mga tao. Rather than all these first edition, itong mga bahay, mga sunod dyan. Hindi maubos yan eh. Ano yan expect kaya pag nakita nila yung baso ni Rizal, di ba? Maging makabayan lahat, titigil na yung mga politiko, mga congressman na magnakaw kasi nakita na, ayun pala hinihigaan ni Rizal dati. Ma-inspire kaya Magsusulat sila din ako ng nobela. Ay, Buti ganon. sana kung ganun ang dating, di ba? Oo. Hindi eh. Sarap. Ang sarap nga eh. Kaya ka pala na napatili nung pumasok. Hindi naman. Kinilig. Ay! Dahan-dahan. Umagnam lang ng konti. Dahan-dahan lang paakyat yung tili niya. Oo. Eh. Ayan o, ayan o. Kunyari pa yan. Kunyari hinati pa niya, pero sa totoo lang gusto niyang isuboy. Siyempre pang off-air na yun. Pag on-air, Ma'am. babati na lang tayo. Mamaya, isang bote tirahin ni ano yan. O ito sila ay nagpunta nung Sunday at nung Saturday sa book signing ng inyong lingkod. Ang mga pangalan nila, ilan sa... Teka, nako, Diyos ko. Saan na kayo? Si Kurt Robles, saka si Jet Lim Rufo. Hello sa inyo, Kurt and Jet Lim Rufo. Enjoy ako masyado. Sila ay mga delighters. At sila ay inaantay nila yung halakhak mo daw. Hindi ka pa umahalakhak to na karaang ilang mga linggo. Kasi seryoso yung pinag-uusapan natin. Pero babatiin ko na rin, kanina galing ako sa simbahan, no, where I met Father Joffrey Eborda Jr. Apparently, nanonood pala siya sa atin. Siyempre, mga banal tayo. Hello, Father. Sino pa? Tito Redal, Tito Jane Catapia. Anong sinabi sa iyo ni Father? Madaming mga tanong si Father sa akin kanina. Talaga? Ano sinabi mo? Marami ka tanong. Ano ka, polis? Sabi ko, basta, na talagang... Enlightened ka? Oo. Jinx89, parang naglalaban ng pera si Kong. Easy. Alam ko yung tinutukoy niya. Alvin Pusta, salamat sa oras. Huwag po kalimutan magdasal para sa ating kaligtasan. John Centelieses, sa dami ng kinit, easy. Teka lang. Ang puso mo, John Centelieses. Alex Fuentes, hello. Perfect Complex. Bakit kaya ayaw nila sa Brunei o sa Malaysian oil? Baka ayaw nila sa mas malapit? Smells oily, sabi niya. Sabi ni Marlon Manalo, good afternoon. Opo, sabi rin ni Luis Victor Leonardo 7608. Nakaligtas sa hearing ng House kasi yung reason niya, referring to a lawyer, di na siya connected sa office ng DepEd. Wala nang Dextol at OVP nung tinanong siya regarding the two unexplained expenses ng office. Okay. Yes, dear. Hindi, natawa lang ako. Merong nag-ano dito. Si John Centelieses sabi, nako, biglang may pinagpawisan si Si? Gabi ka, Sir Lord. Hindi kasi mainit. Oo. Bridget Maricel Morton, 505. Ano? Oo nga, no? Bakit? Ba't yung pa talaga napansin ninyo? Hindi ko napakita. Sabi ni John Centelieses, parang contestant sa spelling bee, wrong spelling. Wrong. Ika nga si Rodel Alcantara. Ano sabi? Ang ganun sabi. Dapat si Trump hablutan ng piluka. Hindi raw piluka yun. Natural yun. Natural hair yun. Mabilib ka kung paano niya ina-architecture yun tuwing umaga. Kung over siya na, ewan ko, basta high-tech yan, galing sa ibang planeta, yung styling yan. Marion Laja, delightful afternoon. Sa lahat maliban sa nagtatanong bakit daw pinakikialaman ng Pilipino kung sinong presidente ng US, hindi naman daw apektado mga top sa Pilipinas. Sino yan? Ano ka ngayon? Tao siguro, tao to.
Si Marion Lajas. Si Mario, okay. Si Renz Matienzo nanonood din sa atin, as well as si Victor Velasco. Opo. Si Dan Bangloy. Arneline Espel. Hello. Sino pa? Tatay Okay. ko na rin. Ay, sino? Sila Tito Redel. Binati mo. Binati ko na syempre. Hindi pa yata, Makakalimot eh. ba tayo? O si Tito, hello po. Opo, batiin rin natin si Julius Kiabyab, si Ron and Ella Francisco, at pati na rin si Professor Mark Pasco. Tito Mike Policarpio. Tito Saka Mike Policarpio. yung friend mo, si Rebo. Rebo, siya nakakaalala. Naalala ko yun. Oo. Kasi Anong meron adobo ng relation May sa mga adobo. adobo ko na rin. Huwag mo nang banggitin yung adobo. Nakakahiya naman eh. Kalimutan na kasi namin yung lasa. Nakakahiya naman pag banggitin mo pa yung adobo, di ba? Huwag na. Sige, dahil binanggit mo na. Hi, Rebo. Sana naman. Okay, that'll have to do it for us this Tuesday, March 17. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Dinadaan na lang ng tawa dahil mahal ang presyo ng gasolina. Bukas po ulit, ako po si Lourdes de Vera. Kapatid, we are one news all sides all the time. Have a delightful afternoon. Ayan.